Okay guys, class, atong topic karon is about factoring. So, by the way, ang akong i-discuss is kanilang sang common monomial factor, factoring by grouping, factoring the difference of two square, and factoring a perfect square trinomial. Okay, so nandapod ng tulo kay medyo taas kay ang video nga mabuhat kung hukton ko na og discuss. Okay, especially grade 8 students, also all students. Ako lang special mention ng grade 8 students because mao nilang first lesson sa ilahang curriculum. So again guys, let's go and let's learn and analyze and let's try to love mathematics. So atong first topic is greatest common monomial factoring. So mag-factor ta gamit ang GCM or greatest common monomial factor. Okay, here are the following steps. So we have first step, yang giingon dira, find the GCF of the terms of the polynomial to get the first factor. Again, find the GCF of the terms of the polynomial to get the first factor. Second step, we have to find the second factor by dividing the given polynomial or the GCF. So again, una na to buhaton is pangitaon sa natong GCF sa terms na given. And ikaduha dayon is ato tong gamiton si GCF para i-divide tong terms. Okay, i-divide na tong terms sa GCF nga atong nakita. Okay, so let's have this example. 3x plus 18. So ato na siyang i-factor. Then we have also 9r squared s plus 15r squared. So kung nanion siya pag-factor. Okay, so atong first problem, so here's the solution. Atong first problem is 3x plus 18. Okay. So una na to buhaton is pangitaon nato ang GCF aning duha ka term. Okay, unsay factor sa 3x? Di ba 3 rag x wala na ilain kay si 3 prime, di ba basta prime di naman factor. Si x pod prime. Si 18 dili pa na siya prime ngano man daghan pa nag factors. Inyo si prime wala ilain factor 1 ra og iyang self. Okay, si 18 ang factor niya nga naay parihag factor kang 3x is 3 times 6. Again guys, class, kung mag-factor mo situate nga namoy makita nga common factor. Kay useless man ang imong pag-factor kung wala kay makikita nga common factor niya. You can factor this 1 by 2 times 9, right? Kaning 18. But again, wala man kay makita nga common. Sama imong ipares kang 3x nga 2 ug 9 naman to. So dito ka sa factor nga naay common sa biggest term. So 3x o 3 times 6. So ang common nila is 3, di ba? Kabantay ka. Kwaon din na nimo si common isulat nimo sa gawas sa quantity. Look at this one. Di ba? Gipagawas nato siya sa quantity. Ang quantity kaning parentheses. Okay? Mo na si parentheses. Pagawas nato siya. Paguman ang ibilin ang sunod yan yung second step. Ang second step is find the second factor by dividing the given polynomial or by the GCF. So, gamiton nato si GCF, i-divide nato sa 3x of 18 to determine the second factor. So, atong common factor si 3, isulat nato siya diri sa gawas as 1. Dili ning duha ang isulat. Isa lang ka 3 kay common man siya. Paguman i-divide natong 3x sa 3. So, 3x divide 3, x na lang mabilin, di ba? 18 divide 3, 6. So, mo nang ang nasa sulod x plus 3. Now to check kung ang imong factor is correct, all you have to do is imo siyang i-multiply balik. Okay, 3 times x, i-distribute, no? Ang atong ma-apply ani nga property is distribution property. Okay, 3 times x equals 3x. 3 times 6 equals 18. So, kung mo balik ka sa original problem after ni mo gi-divide, meaning to say correct ang imong factor. Okay, that is how to factor using common monomial factor. Nasabtan. So again, correct ang imuhang
factor kung mobalik ka dito sa original number after nimo siya gi-distribute or ga-applyan og distribution property. So again guys, ang atong answer ani is 3 times the quantity of x plus 6. So that is how to factor. Next problem. Negative 9r squared s. So duha na ang literal coefficients. Literal ang tawag sa mga letter. Literal, dili lateral. Ano ding number ang tawag ana numerical coefficients. They are both coefficients but different type of coefficients. So si 9 og 15 siya ang numerical, si r og si s sila ang literal. Okay? Okay, kumbaga term, so term man siya term. Ang kabuuhan niya is term. Meaning to say, term is the product of literal and numerical coefficients. Kung imong i-times daw ang literal o ang numerical, mao na ang tawag ana term. So have you noticed nga natay duha ka terms dili? Such that negative 9r squared og s og 15r s squared. So, sa ito yung first step, pangitaon nimo ang GCF sa duha ka term. So, dirita una kang numerical. Parita maglibog before ang literal. Sa number sa ata. Negative 9 og 15. Okay, unsa man ang common factor nila. Okay? So, si 9, ang makadivide sa iya 9 og 1 kay 9 og 3 og 1, di ba? 9 ma-divide siya ni 1, 9 og 3. So, si 15, unsay makadivide sa iya? 5 og 3, di ba? 5 og 3 og 1 og 15, of course. Okay. So, pangitaon din mo asay common nila. So, nabantayan ninyo ang common nila is 3. Kani ma-divide og 3, kani pod maka-divide og 3. Aside from that, siya ang pinakadako nga factor nilang duha, which is 3. So, 3 ang sa number. Now, negative mang isa. So, tan-aw nimo aha ka preferable, no? So, na isa positive 3, kani kayo. Ang factor ani negative 3. Kung 3 imong gamiton nga factor, ang factor ani negative 3 o positive 3. While this, positive 3 o positive 5. Okay, positive man ang iyang factor, dire negative. So, sa atong buhaton, sa atong gamiton nga factor, positive or negative? So, negative, di ba? So, naatay pa negative, positive, negative 3 diri po tanaw nato anong negative ang factor nga gamiton. Okay? Okay, negative og negative, positive. Okay. Look at this one. Then sa R, kinsa ang common or greatest common factor dira? Okay, take note, basta gani literal or variable ang imuhang sundon or ang imong i-follow katong naay pinakagamay og exponent. So sa R ni 9 o sa R ni 15, ang naay pinakagamay exponent is ang R ni 15, which is 1 lang. Kang 9, R squared man. So di nato i-follow. So ang greatest common factor ni 9 is R. Ni R is R, dili R squared. No? The next, kang S. So S atong gamiton, dili ning squared. Take note, basta gani variable, then you are looking for the greatest common factor katong naay pinakagamay exponent ang imong i-follow. So therefore, at our greatest common factor, paliko na ko. Sa number, negative 3. Sa R, og R squared is R. Kang S og S squared is S. So, mo nang atong greatest common factor sa polynomial is negative 3 RS. And after that one, gamiton din nato ni siya to divide these two terms. So, ani din pag-divide. Negative 9 divide negative 9. Okay, that is positive. Sorry. Negative 9 divided by negative 3. The answer is positive. No? Okay, pareha man negative. Positive 3R. So, mo nang positive 3. Positive 3. Okay. Kang R squared dayon, divide kang R. So, sa'yo mabilin. R na lang. Kay 2 minus 1 man, di ba? Subtract man yung exponent. Si S dayon, divide S 1. So, pwede na nato dilibutang mo nang 3R na lang nabilin diri. Okay, next. Sa second term, 15R squared. Same raga po ng atong divisor, negative 3RS. 15 divide negative 3. So, unlike sign. So, mo nang negative 5 dira. Okay, negative 5. Then, si R, divide na to kang R. So, wala na. 1 na, di ba? Or ginatawag na to cancel. So, mo nang wala na yung R gibutang diri. S squared divide S. So, 2 minus 1. Naman ay 1 dira.
So mo nang S na lang. So therefore, our second factor is 3r minus 5s, while our greatest common monomial factor is negative 3rs for the problem letter B. So that is how to factor. So dili na ako hotdog factor, tanawa na lang video kay malangan man ta. Just watch the problem na lang giunsa. I'll give you a bit of minutes to analyze giunsa pag-solve. Same ra ang buhaton. So maka-proceed na din ta sa next method of factoring. Guys, atong next topic sa factoring is by grouping. By grouping. Factoring by grouping. So by group, no? Kabalo man sa unsay grouping. So mag-grouping ta diri. So ato sa basahon ang steps or process of factoring by groupings. Step 1, pasensya na mo sa sa camera kay medyo uyog kaya parang mga gihawiran. Okay, step 1, find any greatest monomial factor that is common among all terms of the given polynomial. So pangitaan lang nimo ang GCF or GMF sa given polynomial. Then step 2, group pairs of terms so that the terms in each group have a common factor. Step 3, find the GCF in each group. If there is common binomial factor, then factor the polynomial. Okay, next, step 4. Okay, step 4. Write the polynomial as a product of the common factor and other remaining factor and the other remaining factor. Sorry, nasayop na siya pag encode class. Okay, so I know nga medyo naglibog pa mo sa on steps. So kabalo ko nga you need example, no? So para mas masabtan gyud nang giunsa ng step 1, step 2, step 3 and step 4 pag-apply. So ingon na ni on. Okay, let's have this example. First thing to do, sa ito, mangita ka og greatest common monomial factor sa terms. Okay, look at this one. So, kung wala na siya greatest, kay pareha na siya priming to say, proceed na nga sa step 2. So, dere, 2, nakimakita. Sa first term, pila ka term, mga itong problem. 1, 2, 3, 4. So, pangita ang common sa ilang upat. Dere, makita nimo 2. Sa 3, wala kayo makita 2. Si dere po, nakimakita 2, pero wala naman kayo makita 3 dere. Miski isa lang, wala kayo makita din, wala na din na siya. Sa letter, makita na to, RB. Dere, bira ang makita, walay R. So, ganha palang daan, second term palang daan, wala na ipariha, wala na common mahitabo. So, proceed na kang 2. So, sa atong next buhaton, mag-grouping ta. Okay, look, ang problem na to, ato na siyang i-grouping. Kani bitaw siya. So, pwede na to siya i-group by nomials, no? By nomials ng pagka-group. Kani 2RB plus 3SB. Pikas dayon, 2RW o negative 3SW. So, talawag yung unsan niya to pag-factor. Sige, group na to ni siya, di ba? 2RB plus 3SB. So, nara siya. I-group na to. So, gisod na to. So, pag-group, i-enclose na to gamit ang parenthesis or quantity. Okay, dere, negative. Okay, 2RB o 3SW. Question, nganong na positive man ni siya, sir? Negative man na dira ganina. Take note, atong gipabilin si negative. Take note po sa multiplication of integers sa nawagani. Ang mahapin man gud kung ato na siyang ikopya negative dira. Pag ato siyang ibalik sa original form, negative times negative, may mo lugar siyang positive. So mo nang pag negative diri ani na lang, take note. Pag negative gani diri, dayon negative pod ni siya, pareha sila negative. Ang operation, pag negative diri, imo na lang na siyang i-positive. Gangun anaon lang na ako para dili ka maglisod. Okay, pag negative, pag positive siya diri, wala na problema. Pero kung negative, i-negative nimo na siya. Okay? Again, take note po ka diri, kung negative niya at the same time, i-positive ni siya. Kani siya, nanawa ang gibuhat na ako. Negative ang operation, gi-positive. Positive naman ang 2RW, di ba? Positive. If positive na ako sila duha, then negative ang operation. Why? Para ma-unlike sign ako siya to determine sa original equation. Kung imo na siyang negative, dapat positive ni diri. Basta mag-unlike sign lang ka. Kaya ang atong original sign is negative man. Because negative is the product of unlike sign. Okay, now, how to solve this one? So, ato nang gi-grouping, no?
So 2RB og 3SB minus the quantity of 2RW, sorry. 2RW plus 3SW. So pag umanda yun, mangita rin kag common sa kada group. Nakuha ninyo. So say common nila. So dili si 2, dili si 3. Dili si R ug si S, di ba? Ang common nila V lang. V. So ipagawas na nimo si V sa quantity, ipabilin din nimo ang nabilin. So naradayon, di ba? V. So kinsay nabilin sa sulod, ikuha man nimo si V, 2R na lang og 3S. Sa pikas dayon kani tanaw na mo say common. So 2RW og 3SW, di ba? Sa tanawa gani negative. So kinsay common nila? Okay, di ba positive W ang common? Okay? Positive W. So imong ipagawas. Nara siya. May nagkasal negative lagi na, di ba positive man ang ipagawas? Operation na siya, daan na siya dira ha. Dili magdinanghag. Okay, kinsay mabilin sa sulod. So kato na lang si 2R ug si 3S kay gipanguan mag W, which is the common. So diri na din ta. So si V din og si negative W, no, kaning operation og W. So negative ug positive mahimo magida siya negative. I-enclose din nimo siyang duha, iuban nimo siya sa usa ka parenthesis. So times the quantity of B minus W. Again, i-paris ning duha. Uban po ning si operation dira, si sign. Mahimo na siyang sign ni W. Kani din kabantay mo 2R plus 3S, 2R plus 3S. Di ba? 2R plus 3S and 2R plus 3S. Pareha, di ba? Ikwaon na lang na siya nimo, isulat nimo siya as 1, then enclose ka parenthesis. So ngani ang porma ha, mahimo siya og product of binomials ang iyang form. Kay kaning four terms diri, that is the product of binomials. Kani din siya mo ni siya ang binomials, no, product of binomials. Mo ni siya ang result kung imo lo siyang i-multiply. Kaun saan pag-determine nga correct ang imong factor. To determine that correct ang imong factor, imo ni siyang gamitag FOIL method, di ba? 2R times B, so mo nang 2RB. 2R times negative W, mo nang 2R negative W na ra siya. Then diri dayon si inner, no? 3S times B. 3S times B, mo nang 3SB. Then 3S negative W, mo nang negative 3SW. So may to say nibalik mo siya sa original given, ito say correct ang imong factor. Okay, that is how to factor the polynomial using the grouping or factoring by grouping. Okay, now let's move to the next problem. Okay, next problem, tanawan ninyo. Okay, sa ito first step, mangita sa kag GCF. Okay, mangita kag sa GCF sa given term. So atong given term is 5x negative 5xy negative 10xz plus y minus 2z. So na may nakita nga common, wala, di ba? Diri pa lang daan, no, kani pa lang kang y, wala na kay makita nga common sa ilahang upat. When you say common, dapat na kay makita sa ilang pareha, no, common sa ilang upat. Dili kay kang xy na kay nakita diri nga x, common na dili. Dapat imo pa siyang i-pair diri kung naa ba, di ba? Wala. Isa lang gani kasi piyat, wala na day common ana. Okay na, maggrupo na din ta. Pagrupo mo na ba? Okay, 5x minus 10xz plus y minus 2z. Okay guys, salamat kung naminaw mo karon. Thank you kaayo. Hope ug na may masabtan paki-share po dayon para dagag makasabot kay as I notice nga mao gini ang pinaka problema gid sa algebra kaning factoring, no. Dagan pa kaayo di kabalog factor karon, maglisod sila kay wala kabalo sa methods or mga techniques. So ako po nag-study ra pug ko, then sa akong natun-an ako pong i-share. So kamo po kung namin natun-an karon i-share. Okay, 5x minus 10xz plus y minus 2z. So i-group na nato. So mag-uban dira, binomial man ang paggrupo, di ba? 5xy, when you say binomial, tag 2 terms. 5xy minus 10xz, sa naragrupo sila. So positive, di ba? So yan sa kita kong ingon, pag positive, wala problema. Di ba? So i-follow lang nimo siya. Kay ma-unlike sign naman siya. So tanawa ganin hitabo. Unlike ka ganina, na change ang sign, di ba? Kay negative man ang operation. Di ba? Negative ang operation. Diri, gilahi nato kay negative ang operation. So atong buhaton din. Okay, look. Positive ang operation. So copy lang positive, copy ra din na siya, walay problema. So karon next, grouping na ta. Same thing to do ra gyapon. Mangita rin kag common factor aning binomials nga group.
Isa ay maghawi na kayo mong kamot. 5xy minus 10xz. Masay common nila. Okay, nakay 5x makita dira, di ba? Of course, diri pod na po kay 5x. Ma-factor man ni siya og 2 times 5x, di ba? So tanggalon nimo si 5x ibutang sa gawas. Okay, nganong y na may nabilin dira? Gi-divide man nimo 5xy divide 5x, di ba? Ana matong greatest common monomial factor to determine. I-divide nimo ang nabilin nga factor to determine the second factor. So 5xy divided by 5x, ang mabilin y na lang kay mga cancel man. So y na lang ang mabilin sa sulod. And next, 10xz og 2z, no? 10xz og 2z. Nganong 2z man na? So gi-divide mo si 10 kang 5, di ba? So negative kay negative man divide positive. So negative 2, di ba? Haman ang x dira nakuha na kay divide man ni x divide x. 1, di ba? So, ay na-split si x. Si z, wala may mo-divide si ay pabilin. So, maang nabilin diri y minus 2z. Okay? Diri sa pikas, wala na, di ba? Prime naman na siya. Kaya wala na may factor ni y, wala na yung factor ni 2, kaya prime na siya. Labi na si z. Kung 1 na gani ang exponent sa term class, prime na siya. I mean, sa literal coefficient pa. Kung 1 gani ang iyang exponent, prime na siya. So, bali na siya. Tanawa gani. Di ba? Ang second factor kay pareha, himua siya og common. Okay, pagawas na to siya, isulat na siya as 1. Kabantay mo. Kanida yung GCF sa duha ka grupo, ato siyang iuban. Okay, mao na siya ang second factor kumbaga na dayon. So daw 5x o sa may number di ba 1. Naman ay 1 dira always, di ba? Kay matud pa sa property, 1 is a multiplicative number of multiplication katong identity property. I-review to ninyong identity property para masabtan ninyo anong naman ay Fermi 1 dira. Because 1 is consider na nga naagid na siya Fermi because of the identity property kay si 1 is the multiplicative number of multiplication. So isulat mo si 1 diha. So y minus 2z dayon ang atong answer times the quantity of 5x plus 1. Again, kung imuhan ni siyang i-foil, kung mobalik ka sa original given, mean to say correct ang imong factor. Okay, that is how to factor using the factoring by grouping. Hope you learned something about this topic. Guys, if you want to try this one, gamitin og factoring by grouping. I-try ninyong problem A, B, and C. So, gamitin og factoring by grouping. Again, for you to know nga ang imong factor correct, gamitin lang siya og method. Then, kung mabalik siya sa original problem, mean to say correct ang imong factor. Para di na mo mag-doubt kung correct ba imong factor or dili. Kaya ato man siyang ma-check, di ba? So, that's it. So, try that one. Guys, next nato nga problem is factoring the difference of 2 square. Okay, take note, the difference of 2 square. So, yung aning itsura ni difference of 2 square. Mana si difference of 2 square? Nga naman, minus man. So, minus si minus, answer ana difference. Okay, di ba doha siya ka square? X squared or y squared. Mo nang ginatawag siyang difference of 2 square. Unsay factor ana? Mangutan na siya unsay factor. Minto siya, unsay dahilan nga nung nabuo na siya. Mo na ang factor. Ang question dira is unsay dahilan nga nung nabuo ning x squared minus y squared. So mo na tong tubagon, kinsay dahilan, kinsay factor, kinsay mga factor ba. Okay, so yan yung una to. Lara siya. Okay, mayngon siya kung ang difference of 2 squared ay ngani unra. Isulat lang nimo ang variable, di ba? X manag y. So in different sign. So ang isa x plus y, ang isa din x minus y. Maora na imong pangitaon. Now, sahon na siya pag-solve. So, yung anion na. Again, timan-ina ninyo guys. Timan-ina ninyo nga equation. The quantity of x plus y times the quantity of x minus y equals x squared minus y squared. So, ito nang i-factor, dapat buka result ako na ni. Okay? Just reversing the process. Okay. Reverse na to. X squared minus y squared is equal to its factor such that x plus y times the quantity of x minus y. So, yung anion pag-factor. Follow this video. Okay, by the way, before I forgot, pag ang x squared gani o x squared plus y squared gani, dili na siya ma-factor kay prime na siya. Wala na factor ana. No, unlike mon ani. Kanang x squared minus y squared, dili pa na siya prime. Kay nira siya ang prime. Okay, timanin na ninyo. Okay, let's have the example. Example 1, x squared minus 100, that is difference of 2 square ba? Okay, sir, nga nakain ka difference of 2 square na? Okay, look at that one. Si 100, di ba? Kana si 100 perfect squared man na, di ba? Kabantay mo nag-discuss ko kasi o mga perfect square number.
So asa may root ni 100 di ba 10? So pwede nato na siya masulat og 10 to the power of 2. Ato sa siyang i-change into square form or exponential form. Ang exponential form ni 100 is 10 to the power of 2. Si x squared kapi lang. So na din tayo na. So ani lang unsay value ni x? X ra gyapon. Unsay value ni y? 10, di ba? 10. So unsay ito x plus y times x minus y. So mo na yung atong nahapi, no? X squared x, di ba, plus 10. Then x minus 10. So mo na din na yung factor. Okay, para mas masabtan, ako siyang i-explain sa board, ha. Okay, nara guys, no? Ako siyang kuan para masabla ako. Again, take note, ang atong equation is difference of 2 square. Sorry, this is difference. Okay, difference of 2 square is x squared minus y squared is equal to the x plus y times the quantity of x minus y. Wala problema, magbali-bali na siya kay multiplication man. So ang ani no atong gibuhat ka ganina is kani diri ma-determine na nato unsay value ni x, di ba, which is x ra gyapon kani ba. Pero diri di nato ma-determine unsay value ni y kay nakawala pa man siya naka-exponential form. So ato sa minus din siya guys. Ato sa siyang exponential form. So copy lang na siya x squared exponential form ano unsa ito? Paano lang nimo ang root? Square root of 10 then but nga na nimo 2. That is an exponential form of 100. Okay, equals. Okay, diri ma-determine na din mo ang value ni x. Ang value ni x ra gyapon. Ang value ni y 10, di ba? Value ni x, value ni y. Na-gets ninyo? Okay, kumbaga kung moingon kong iani ba? Lahion nato ang variable na para dili libog. A o b. So mean to say andiri no, kung moingon kong a o b, mean to say ab AB. Okay. So yana. So yana na lang nato para dili magpareha ang variable. So dire ang value ni A, so x squared, di ba? Ang value ni A x. Ang value ni B 10. So yan yun din nato siya. Unsa ito? A plus B. Okay. A plus B times A minus B. So sa value ni A gani x. Sagutan mo siya dira. Plus value ni B 10 times value ni A x minus value ni B 10. May mao na din ang answer. Ang answer nato is x plus 10 times the quantity of x minus 10. So mo na siya pag-solve. Ako na lang gi-change ang x og y to a og b kay mag-vary man gid diri kay parehag variable. Hope you learned something about that one. So mao to siya guys now. So nakita ninyo dito. X plus 10 of x minus 10. So makalibog man gitong ganina kay pareha siya variables. So akong i-change og a og b. So i-try ninyo class. 25r squared minus 36s squared. So have you noticed nga dili pa siya exponential form, no, or squared form. Imo sa ni siyang squared form. I mean squared form dili exponential form. Squared form sa ninyo. Okay, squared form sa na siya nimo. So si 25 pod, di ba, perfect squared man na tanawag ang number. Have you noticed nga 25 ug 36 pareha siya perfect squared? So imo siyang exponential form, i-root a squared form. Unsa may root ni 25, di ba 5? Ano na pag squared form? Dayon si r squared, ang root niya r. So imo na siyang i-quantity, mean to say 5r to the power of 2 is equal to 25r squared. Di ba? Mo nang 5r dira. Dere dayon 36. Si 36 is perfect squared gihapon na siya. So pwede na nimo siya i-root, no, i-squared form. 36, okay, 36. Si 36 root niya is 6, mo nang 6 na dire. Okay, si s to the power of 4, ang root niya ang fourth root niya is s squared. So mo nang s squared ni dire. Okay, pagawas din si 2 nganong yun ani man na siya. Kay fourth root man ta, dapat ang buhaton nimo is squared form maraman din kani kay fourth form man. So mo nang is 6s squared times the raised to the power of 2. Kaya kung imo na siyang ibalik, no, 6s squared times 6s squared is equal to 36s4. So mobalik siya diri mo ani ang saktong factor. So again, ang fourth root ani is 6s squared, no, or 6s ang fourth root niya. But take note na aman siya
squared naman atong paon mo nang pabilin siya nga square diri. So 6 to the power of 2, 36. S to the power of 2 raised to the power of 2 is 4. So mo nang ana factor. Pag gumandayon, pangitaan din imong value ni A ug B. A man to ug B atong gamit, di ba? So ang value ni A dira is 5R. No, 5R. Ang value ni B is 6S squared. So ang ano nino pagsulat 5R plus 6S squared plus man tong una, di ba, na plus times the quantity of katong difference of binomial. So 5R minus 6S squared. Okay. So mo din ang final answer. So di naman ni siya kani prime naman na, di ba? Di naman na siya ma-factor kaya wala naman siya common. So that is how to factor using difference of two squares. Hope you learned something about this. Paki-share para dagay makatuon. Okay guys, so ang next nato nga topic is factoring a perfect square trinomial. Perfect square trinomial, when you say perfect square trinomial, ma-formulate nato og ingon ani ang factor ani. Okay. So tudloan ta mo sa factor ani. Ako ipakita sa inyo as dili nang pag-follow sa A ug B. So para makasulat ko, follow sa whiteboard, no? Dito ta sa whiteboard. By the way, this is the problem. So kani siya x squared plus 6x plus 9. So ato na siyang factor. Ato i-factor karon kasi is perfect square trinomial lang siya, no? So ma-formulate nato siya into exponential form x plus y raised to the power of 2. So again, atong problem x squared plus 6x plus 9. So i-follow sa ako sa whiteboard. Okay guys, so mo ni atong problem, di ba? X squared plus 6x plus 9. Okay. Take note, pag wala gani value diri nga more than 1, so 1 raman ang value dira, di ba? Pag dili kay more than 1 ang value ana, diretso na ka sa ingon ani nga method. Pero kung naa pa gani i-divide sa nimo tanan og value diri, example 2, i-divide sa nimo tanan og 2 para mahimo ning 1 diri. So since ganira man tong problem, ko diretso na ta ani. Unsa may factor aning x squared, di ba? X times x. Mao man ni kasagara basta quadratic, di ba? Quadratic form man siya. Kani po dayon, first term ra og last term ang imong i-factor. Kani siya 3 times 3. Okay, perfect squared perfect perfect square number man ni siya. Pag man dayon maghimo din ka og duha ka quantity. Ano yung buhaton? Isulod nimong x, again positive man ta. Positive atong i-follow. Ang isa ka 3 partner nimo sa x. Same ra ka pa ng buhaton diri. X plus 3. Okay, mo na siya. Since perfect squared man siya, pwede nato ni siya masulat as 1 ingon ani. X plus 3 raised to the power of 2. Diba? Kung imo daw ni siyang i-factor, mo ning itsura niya. So, masulat man to sa mo ni atong final answer for this problem. Okay, to check, ang pag-check ana, just simply do the FOIL method lang. X times x, x squared. X times 3, 3x, diba? 3x and another 3x. So manang 3x plus 3x, 6x, and 3 times 3, 9. So manang natin x squared plus 6x plus 9. So as what I said, if kung mabalik ka sa original problem, mean to say you get the correct factor. Okay, hope you learned something about this one. Now let's move on to the next problem. Our next problem is difference ang negative ang middle term, di ba? First term, middle term, third term, or last term. So kung negative na siya, ang atong buhaton ingon ani, negative pod ang ato ang sign dito sa katong quantity nga erase nato og 2. Okay, ani atong buhaton. So same thing ra gyapon. Makita mo ang factor dira, that is x times x, because dayon is y times y, di ba? So ato rin buhaton, ato manghimo rin tag duha ka quantity ato, di ba? Then isulod din nato, i-partner din nato. Again, take note, negative ang ato ang middle term, so negative ang atong sign nga ibutang. Dili positive kay negative ang middle term. Kung positive, positive. Again, this method is good for dili more than 1, equal to 1 ang iyang ang iyang value. Pero kung more than 1 na gani, di ta kagamit og ingon ani. Shortcut man gid ni siya. This is intended atong value nga equal to 1 lang ang dire. So mag-discuss ta na later nga dili equal to 1 ang value dire. Ang value ni first term. Okay, so sa ito partner to x,
y, di ba? Diri po x, y. Then isulatan nimo na siya as 1. X minus y raised to the power of 2. Okay, mo man yung factor niya. So, ano yung answer? Same thing to do, FOIL method to determine the original problem. And also to determine nga ang imong answer or ang imong factor is correct. So that's it. So now let's move on to the next problem. The next problem is kani. Okay, sama sa akong giingon ganina, ang value ni first term sa iyang numeric value is dili na equal to 1. That is more than 1, no? 9 naman. So atong buhaton guys, palit na maglisod, ato na lang diretso gamit ni si kaning equation. Pangitaw na tong value ni A ug B. Diningan niyon din nato. But first thing to do, dapat imo sang i-analyze kung naka-prime na ba, naka-prime form na ba ang mga value diri. Okay? When you say prime form, wala na lain maka-factor kundi 1 na lang og iyang self. Try to review prime numbers class. Okay, this one. Have you noticed nga 9 dili na siya prime? Then si middle term wala pa gyud ka-form og ingon ani. So dapat 2AB, ang diri 12. Kung mo ning kumingon ka nga imong value sa A is 9, so wrong na siya kay 2AB. So dapat mapareha sa siya value. Gani siya, dapat nanay 2AB dira. 12 man na siya, so dili pa na mao. Imo sana siyang i-factor. Okay, now how to factor? So paano mo ang root sa 9? Ang say root ni 9c squared, di ba? 3c, no? 3c. Okay, mo din yung enclose of parentheses. Prime naman ang 3c, di ba? Squared. Okay, diri din kang 4, unsay prime niya? Unsay root ni 4, di ba 2? Okay, unsay root ni 4d squared? Of course, 2d, di ba? So enclose ni mo parentheses just to recognize the value of a and b. Okay. So squared na diha. So next dayon kana, unsa ni paghimo? So 2ab. So imutang lang nimo dira negative 2 times ang value ni sa ito a. Sa value ni A, di ba 3C? So kopyawan na nimo da 3C. Okay, diri dayon kang B, ang value ni B 2D. So ibutang din nimo dira 2D. Okay, plus. Okay, pwede na nato na siya ma-determine kinsay value ni A ug B. So ang value ni A 3C. Ang value ni B 2D. Kumbaga ani ra siya ba? Tanawa gani. Di ba? Ang imo lang pangitaon gid value ni A ug B. Then situate nga naka-prime form siya. Kung wala pa ayo sa siya idiretso like usually man gid sa uban kay idiretso nila okay ang value ni A ana. Wa pa man nila na determine kung naka-prime form ba na siya. So i-formulate siya into prime form. So next time mo buhaton, sundugon na lang din na nimo siya. Okay. So sa value ni A gani 3C. Okay, 3C minus value ni B 2D. 2D. Okay, then raised to the power of 2. Mo na din ang answer. So again guys, but you have to show your solutions, no? Para di ta dudahan sa itong mga structure nga nangupyata. You have to show your solution and of course, you can explain, no? Ang nakasabot, meaning to say, kung nakasabot ka, maka-explain ka. So, na may mga uban tao no nga, they are good in solving pero they are di pa kay sila kabalo ma-explain. But anyway, as long as maka-relate ka sa imong gibuhat, okay na na. Okay, so guys, I hope you learned something about factoring. So diri lang sa ako kutob, medyo taas ng video nga akong nabuhat. Thank you once again, paki-share. Daghang salamat sa paghatag og oras ani nga video. Anyway, para man ni sa imo, especially grade 8 students. Okay guys, thanks for watching. By the way, if you want to learn more about mathematics, try to visit my YouTube channel. Just simply search Sir JL. So mao ni siyang picture yung makita when you search Sir JL. So also you can visit to my Facebook account. So just try to visit there and explore. Makita nimo ang mga videos yung akong gipakimo. And don't forget to share, okay, para daghay makatuon. Once again, thank you.